So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, muli kong binalikan ang Senate hearing ni Senator Risa Hontiveros ukol nga po dito guys sa Pogo issue ni Mayor Alice Guo. So, ngayon nga po guys, sinabi ni Alice Guo na ang kanyang nanay nga daw po ay Pilipino and ang kanyang tatay is half Chinese, half Pinoy. Pero sa pinakita ko namang video sa inyo kanina guys, recap lang tayo, na etong si Mayor Alice Guo, nung tumatakbo pa lamang siya bilang mayor, bilang alkalde ng Bamban Tarlac, is sinabi niya na Chinese ang kanyang ama, tapos Pinoy ang kanyang ina. So ngayon, nung tinanong nga po guys ni Senator Risa Hontiveros, itong si itong si Alice Guo, kung nasaan ang kanyang nanay, ang sabi niya, wala daw po siyang relasyon sa kanyang nanay. Dahil hindi naman daw po siya lumaki sa kanyang ina at lumaki siya sa kanyang ama. And then, ang sabi niya nga po doon guys, only child lang daw po siya. Pero, nung tinanong ulit siya ni Senator Risa Hontiveros, kasi meron mga pinakitang pangalan na, itong si Senator Risa Hontiveros, which is itong si Simin Lilgo at si Sheila Lilgo, ang sabi naman ni Alice Guo na ang kanyang meron siyang kapatid pero half. 'Di ba? Tingnan niyo yung pagsisinungaling niya. Guys, kahit half sister mo man 'yan, kapatid mo man sa tatay, kapatid mo man sa nanay, the point is and the fact is magkapatid pa din kayo. Kasi nga kahit half pa 'yan, magkapatid pa din kayo. Now, dito lang ang video na to magfo-focus lang sa sinabi ni ni Alice Guo na hindi daw siya lumaki sa kanyang nanay. Now, ito yung pinagtataka ko guys, kasi sabi niya wala daw siyang relasyon sa kanyang nanay, pero meron akong nahalukay. Hindi ko alam kung alam nyo na to, pero ito yung nahalukay ko. Yan o, meron siyang pinaabot na pagbati sa kanyang ina. Happiest birthday, mother of Mayor Alice Lial Guo. So, binati niya guys yung kanyang nanay, I think nung nakaraang taon to March. So, 'di ba? Sinungaling guys. Sa mga simpleng tanong nga na nagsisinungaling siya, sa pagkatao niya pa kaya? 'Di ba? Yun yung pinagtatataka natin dito. Kaya nga hindi malabo guys na itong si Mayor Alice Guo ay isa pong sleeper cells. Anyway, ganito guys. Alam naman natin na yung Pogo talaga ay pinaka-hate ni Senator Risa Hontiveros kasi unang-una, wala naman po talagang naging magandang benefits ang Pogo dito nga po sa bansang Pilipinas. At sa ating bayan, wala yan yung legacy yan ni Duterte para daw makapagbigay ng pera sa kanya. Yan yung sabi ni di ba? Ni Harry Roque, nadulas siya para makapagbigay ng tax sa taong bayan. Hindi, para makapagbigay ng tax sa gobyerno, pero ang nasagot ni Harry Roque para makapagbigay ng pera kay Duterte. Nadulas nga nasagot na yan ni Harry Roque. Now, itong Pogo na to, wala naman talaga tong magandang naidudulot dito sa ating bayan. Ang problema kasi nito guys, ang implemento si Digong. Kung wala ang Pogo, I think wala din dito si Alice Guo. Yan guys yung pinakapunto ko. Ngayon, pinagtatakpan ni Alice Guo ang kanyang mga dark background din. Katulad ng yung pagpapapasok niya sa mga Chinese para mabuhunan dito, yung government hacking dito sa ating government agencies website, pinagtatakpan ni Alice Guo kahit kitang-kita naman sa dokumento. Paano nakita sa dokumento, guys? Kasi nga uulitin ko, meron pong dalawang person na isang taga-Vietnamese at isang taga-Malaysian national ang tumakas sa Pogo operation na yon. So, ganito guys yung kwento sa madaling sabi bakit sila tumakas. Kasi nga po guys, dinidetain sila doon. So, yung dalawang Vietnamese na yon nagsumbong doon sa mga kapulisan at ni-raid yung Pogo operation na yon. At nung ni-raid yung Pogo operation na yon, napag-alaman na yung Pogo operation na nagre-rent doon is company pala ni Alice Guo. So ngayon,
itong mayor ng Bamban ay napaghinalaan. So ngayon, nag-background check at doon nalaman na wala palang history nang nag-aral dito sa Pilipinas, walang school record, and so on, whatever. Hanggang dito nga umabot sa punto na nagsisinungaling na siya na wala daw siyang relasyon sa kanyang ina dahil hindi naman daw po siya lumaki sa kanyang nanay. So ngayon, paano po ipapaliwanag ni Alice Guo itong picture nila ng kanyang nanay kung wala siyang relasyon sa kanyang ina? At bakit dinilit yung website na yan? Hindi na po ma-open. Bakit dinilit kung wala pong pagsisinungaling dito? Bakit dinilit? 'Di ba? Yan guys, yung pinakamalaking natin dito, yung katanungan dito. And I think na dapat yung parents ni Alice Guo, which is yung nanay and tatay niya, ay dapat talagang paimbitahan sa Senate hearing nang sa gayon magtugma-tugma ang kanilang mga statement. Kasi hanggat hindi ini-invite itong nanay or tatay ni Alice Guo, ay posibleng hindi natin makamit ang tamang kasagutan. Kasi baka malay mo may panibagong script na naman itong si Alice Guo. Pero anyway, kahit magkaroon siya ng bagong script, hindi naman ata yun yung itatanong sa kanya ni Senator Risa Hontiveros. Siguro yung mga isasagot niya ngayon is pang-defense na lang sa mga tanong ni Senator Risa Hontiveros. So, I think yung komite ni Senator Risa Hontiveros ay mararapat lamang na imbitahin ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, nang sa gayon malaman natin ang totoong katotohanan sa background ng pagkatao nga po ni Alice Guo. Guys, so, walang dito, kasi sinisisi nila yung COMELEC. Wala pong problema sa COMELEC. Masyado lang po talagang hindi mahigpit ang COMELEC natin sa mga tumatakbong kandidato. Kasi ganito yung nangyari, guys. Kaya po nakalusot itong si Alice Guo kasi wala naman pong nag-file ng disqualification cases or motion, petition para dito sa pagka-disqualified ni Alice Guo. Kasi ganito po yun, guys. Kahit sino naman pwedeng tumakbo, kahit kayo, pwede kayong tumakbo. Lang kayo, submit lang kayo ng live birth. Hindi naman hinihingi sa inyo, guys, kung kung 10 taon na ba kayo nakatira dito, hindi naman hinihingi yan sa inyo. Kasi pag nag-file kayo, kasi naranasan ko din mag-file. Pag mag-file kayo, guys, magpa-file lang kayo. May bibigyan kayo ng form, papasulatin kayo, fill upan nyo, yun na yun. Tapos, pwede ka lang ma-disqualified as bilang alkalde kung meron meron pong nag-submit ng petition for disqualification cases sa'yo para maituring kang nuisance candidate. Ang problema, wala pong nag-file, nanalo, kaya diretso siya. Pero kung nung mga tao dyan sa Bamban, kahit sana yung opposition, yung kalaban ni Alice Guo, sana nag-file noon pa man. Hindi natin alam, kasi parang kabuti lang na sumulpot itong si Alice Guo, di ba, para lang siyang kabuti na kahit siguro din ata mga kalaban niya, hindi din ata nila makilala na tumakbo na lang to ng basta-basta. Di ba, parang ganon. Kaya nga hiningi ni Senator Risa Hontiveros ang salin ni Alice Guo. So ngayon nga po, guys, ang nangyari kasi, tuloy-tuloy, dura-diretso yung kandidatura niya kasi wala naman pong nag-file for disqualification. Kasi ang sabi ng COMELEC, sa dami ba naman ng tumatakbo, hindi po namin kayang maisa-isa ang background ng mga taong yan. Lahat po ng tao, katulad natin, mga civilian, ay meron pong free will na mag-file ng disqualification cases laban po sa isang tao na tumatakbo na sa tingin natin na isang nuisance candidate. Ang problema, wala pong nag-file. Pero ngayon na medyo nga po nalaman na ganito nga po pala at pag mapatunayan na Chinese national nga po itong si Mayor Alice Guo, ay pwede po siyang kasuhan ng tawag dito? Perjury na kaso. So, siguro next day, i-update ko kayo, guys, kasi
'di ba nakahanap na tayo ng video ni Alice Gu na nag-speak siya ng fluent Mandarin. I think dapat kung a-agree kayo sa akin guys, I think dapat itong si Alice Gu, pakantahin nyo ng Lupang Hinirang or ipapanata nyo ng Panatang Makabayan, 'di ba? Para mapatunayan natin kung gaano na ba siya katagal dito sa Pilipinas. 'Di ba? Yung vision and mission, yung to protect yung ganun-ganon. Sana ipaganon siya para malaman natin kung talagang Filipino nga ba siya, kung may puso siya para sa bayan, yung kakanta siya ng Lupang Hinirang, 'di ba? Yung sasauluhin niya yung yung NCR team, tawag dito yung mission and vision, tas magpanatang makabayan siya, iniibig ko ang bansa Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng, 'di ba, ganon. So kayo, alam niyo pa ba yun guys? Ako guys nung elementary ako, totoo, hindi ko na maalala yung teacher ko kasi kada ang dami namin nagiging teacher. Pero alam ko kung saan ako pinanganak. Siguro doon sa teacher, medyo hindi na natin maalala kasi ang dami nating naging teacher na. Pero siya, nakakapagtaka, naalala niya yung teacher niya, pero kung saan siya pinanganak, hindi niya alam. Pero yung school niya, hindi niya din alam kasi homeschool lang naman nga daw pala siya. Anyway, sa susunod, abangan natin itong Senate hearing na to. In-update ko lamang po kayo kasi isa sa mga nakita natin kasinungalingan na ginawa nga po ni Mayor Alice Gu is yung yung sinabi niya na hindi niya daw nakasama sa karelasyon itong kanyang nanay, which is nakitaan natin yung picture nga po na binabati niya itong kanyang nanay. 'Di ba? Madami din po dito guys ang mga nag-post, yung pinaka-plot twist dito sa kay Alice Gu. Parang daw po siya guys, tanim tao, na kung saan yung mga Chinese individual ay parang tinitrain niya and ini-infiltrate niya and ini-influence niya dito sa Philippine government. Parang ganun po guys yung nangyayari. Kaya ang daming nag-post, ang daming nag-tweet na parang questionable talaga ang pagkatao niya. Talaga nga namang questionable. 'Di ba? Kasi unang-una, ang dami na nating sinabi sa inyo guys, yung kanyang birth certificate ay na-registered daw noong 2013. So 17 years old siya during that time. So, noong 2013, 17 siya, ibig sabihin, kung pagbabasihan ngayon, 38 years old na itong si Alice Gu. Pero hindi niya ni-reveal yung kanyang age doon sa Senado. So, tingnan na lang natin sa susunod kung magtutugma ba ang kanyang edad sa kanyang mga sinasabi. Tapos, yung sumunod na question dito is wala din siyang hospital record. 'Di ba? Kagaya kanina, nasabi ko na yan sa inyo. Tapos hindi niya din maalala yung kanyang place of birth, kung saan siya pinanganak. And yung sinasabi niya din na wala daw siyang kapatid, pero may binanggit tawag dito si Risa Ontiveros na dalawang pangalan, naka-apelyido niya at doon lang sila sa isang tahanan nakatira. So, sino yon? 'Di ba? Ang daming mga pagsisinungaling ang nakita nga po dito kay Alice Gu. So, questionable nga ang kanyang pagkatao. I think kayo guys, sa tingin nyo, spy to or hindi? Comment down below. Kasi para sa akin guys, ang tingin ko dito kay Alice Gu, maybe a little bit of spy, parang ganon, sleeper cells. Pero ang kanyang motivation is to encourage the fellow Chinese to enter the Philippine politics. Kasi siya, nagawa niya nga yung iba niya pa kayang mga kasamaan. And I don't think so kung siya lang ang nakagawa nito. I think marami pa. Ang kailangan lang dito, kailangan i-check yung mga alkalde ng ating gobyerno sa mga naglilingkod bilang government official ng bansang Pilipinas. Kasi maybe hindi lang si Alice Gu yung gumawa nito, baka marami pa. 'Di ba? So, especially sa Davao, 'di ba? Kasi pugad ng mga yun doon. Diba, mga Chino. Kasi best man ni Digong. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.